Hello guys, good evening. So may nagtanong sa akin guys dun sa Facebook na ano daw, paano daw ako nag-Japan, paano daw ako nag-apply. So sa mga ano guys, sa mga gustong mag-apply sa Japan, lalong-lalo na yung wala pang experience sa ibang bansa. Yung masasabi ko lang sa inyo guys, pag Japan yung pinili nyo, kasi yung iba kasi 'di ba nakikita na nalalaman nila sa iba, nakikita nila sa iba na na ano, nag-aral sila ng Nihongo muna. Tinatawag na Nihongo, Japanese language 'yun. Nag-aral muna sila bago nag-apply kasi yung sinasabi ng iba, ano daw, mas tinatanggap daw nila yung marunong ng mag-Japanese kaysa sa hindi pa. So, yung iba gumagaya na lang din sila. So, yung masasabi ko lang guys is hindi naman ibig sabihin marunong ka mag-Japanese pag nandiyan na yung employer, pag alam nilang nakakapag-Japanese ka, kukunin ka na agad. Hindi gano'n guys. Kasi based sa experience ko, wala akong alam sa Nihongo. Kahit simpleng ano lang, good morning lang o di kaya kumusta. Hindi ko talaga alam yan sa Nihongo. Basta lang ako nag-apply guys. Diyan sa Alpatomo. So, hayaan nyo, ilalagay ko dyan yung, yung saktong, nila, Facebook page. So, yun na guys. Bale, yung iba kasi, nag-aaral sila ni Hongo. So, gagastos sila niyan. Sila yung gumastos niyan. Tapos, nag-apply sila. Nag-apply sila sa agency papuntang Japan. Ngayon guys, yung employer, kukunin sila. Kukunin sila ng employer, sabihin natin. May mga employer kasi, hindi ko lang sigurado yung iba kasi, pag kukunin sila, pag kukuha sila ng tao, papag-aralin nila ng Nihongo. Matik yun. Kasi hindi naman kayo lahat guys, hindi naman kayo lahat na nag-apply may alam na sa Nihongo, may iba hindi. So, matik na yun na pagpapaaralin kayo ng Nihongo. Sagot ng employer. Hindi ko lang alam kung depende sa usapan nila. Pero yung sa akin kasi experience ko, sila na yung nagpaaral sa amin ng Nihongo. Ngayon guys, yung mga nag-aral ng Nihongo, dati sila pa yung gumastos. Yung iba, 1 year, yung iba 6 months. Diba usually mga ganun lang naman. Is, hindi naman nasayang. Napagastos lang. Pagastos lang talaga. Kasi, imbis na dapat absuelto na sila kasi napag-aaral na sila ng Nihongo, hindi. So, saan sila gumastos? Kasi pinag-aaral na naman sila, 'di ba? Gumastos sila sa accommodation. So, nadoble pa din. Unlike sa amin, wala talaga kaming alam sa Nihongo. So, pinag-aaral kami ng Nihongo, ng employer. Tapos, sa amin yung accommodation sa pagkain, bahay, tubig, kuryente. So, sa amin yun, kami yung nag-shoulder nun. So, yung ginastos namin doon is, nung time na yon nung nag-apply ako sa Japan, is mga 30K. Yun talaga yung pinaka-fix for almost 2 months yun. Tapos, maliban doon, sa inyo pa yung mga yung mga magpalaba kayo, mga ganyan. Siyempre, pamasahe, ganyan. Pag-uwi, pag magbabakasyon lang naman kayo. Pero dahil nga required na dapat andun kayo on time sa Nihongo language sa pag-aaral ninyo.
So, talagang kailangan mong ano talaga, mag-ano sa kanila, mag-stay in. So, yun dun sila napagastos guys. Siyempre gumastos ka ng pagpapaaral mo, mag-aral ka ng Nihongo. Tapos nag-apply ka, akala mo maaabsuelto ka na for Nihongo language. Eh di sana wala kang gagawin, sa bahay ka na lang, maghintay ka na lang na matapos mag-aaral yung iba. Eh hindi. Siyempre, kailangan kung ano yung pinaka-requirements kasi na dapat mag-aral ka ng Nihongo na bago makaalis. So, dun, sasabay talaga sila sa amin. So, even though na nag-aral na, kailangan pa din nilang sumabay sa proseso na schooling muna bago yung visa lumabas. Tapos, medical muna, tapos yung visa. So, yun lang yung ma-advise ko guys sa mga gusto mag-Japan. So, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong mag-aaral ng Nihongo kasi mapapagas. Hindi ko naman sinasabing gano'n. So, nasa sa inyo pa din yun. So, yung sinasabi ko lang is baka kasi kayo matulad dun sa mga na nakasama ko sa pag-a-apply. Yung iba doon talagang 1 year, talagang ginugol nila yung ano nila doon sa Nihongo language. Yung iba 6 months, di ba? Pero at the end of the magkaklase pa din kami sa Nihongo. Sabay-sabay pa din kami. Although advanced na sila, talagang sila na yung naging senpai namin. Sila yung nagturo sa amin, yung mga hindi namin alam. So, sinishare nila din sa amin. Pero yun nga, napagastos, lalo na yung mga malalayo. Talagang napadoble pa rin yung gastos nila. Unlike yung sa amin, accommodation lang talaga yung binayaran namin. Tsaka yung mga namin, iba mga miscellaneous fee, yung mga iba-ibang gastusin namin sa pansarili namin. So, yun lang guys. Kaya mabuti yung alamin nyo muna, alamin nyo yung applyan, paano ba yung proseso bago kayo maniwala sa ibang tao guys. Kasi yung iba ganun yung sinasabi. So, ako based to sa experience ko talaga. Wala akong alam sa Nihongo. Wala akong alam sa pagja-Japan. Basta lang ako nag-apply. Nung isa ako sa nakuha guys, kahit na yung iba dun sa amin marunong na mag-Japanese, ako wala akong alam. Kasi yung Hapon kasi guys, hindi naman yun ibig sabihin doon sila babase sa doon sila babase sa ito may alam na ng Nihongo to, automatic na kunin. Hindi naman ganun Hindi naman automatic kukunin ka na agad. Yung tinitignan ng Hapon guys, unang-una kung makikita ba nila sa sarili mong desidido ka ba, dedicated ka. Hindi naman sa itatanong niya sa'yo, titignan ka nila physically. Ganun sila mag-observe. Tapos kung ka ba, alive ka ba, yung masigla ka. Kapag sumasagot ka, masigla ka. Di ba? Iba nga dyan, nakala mo ano ba yung tawag dito, scouting, talagang sumisigaw. My name is, ganyan-ganyan. So, yun lang dapat makita. Pag nag-interview kasi yung Hapon guys, tinitignan lang kayo niya nila. Hindi naman sa kailangan kanilang intindihin kasi may interpreter naman yun. Kahit mag-Tagalog ka dyan, mag-English ka, Bisaya. Hindi ko lang alam. Depende kung alam ng interpreter yung Bisaya. So, ita-translate yun ng interpreter. So, hindi nyo na kailangan hindi nyo na kailangan mabahala kung ano yung gagawin nyo. Kasi kahit mag-Tagalog kayo dyan, pwede. Ita-translate na yung interpreter ng maayos. Siyempre, hindi naman tayo sisirain ng kapwa natin, lalo na employer. Diba? Yung mag-interpreter sa inyo, kapwa Pilipino lang din natin. So, yun lang guys. Yun lang ma-advise ko sa mga gustong mag-apply sa Japan. Saka, sa Japan guys, talagang napakaganda doon. Grabe.
masasabi mo talagang ano, one of the beautiful country talaga. Maliban sa maganda yung ano ng Japan, yung ano din niya, yung culture, yung mga tao, mga babait sila doon. Talagang wala kang masabi, guys. Dami din ako naging kaibigan doon na mga Hapon. Iba matanda, bata. Tapos, ano pa ba? Yun, sa pag-apply nyo, guys, talagang ano, ay sa pag-aaral nyo ng Nihongo, di ba? Okay naman yun. Siyempre, pag nag-aaral kayo, alamin nyo yung alphabet nila. Yun, mahalaga yun. Tapos yung mga vocabs, yung tinatawag na vocabs, guys, yung mga words na daily nagagamitin sa 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 pagsasalita sa Japanese. Ngayon, guys, yung ma-advise ko sa inyo, once na select na kayo, no? Tapos nag-schooling na kayo. Nag-schooling na kayo ng Nihongo. So, wag kayo, guys, agad makontento sa mga vocabs, yung mga words na napag-aralan nyo sa school. Focus kayo, guys, dun sa possible na magagamit nyo talaga in work. Halimbawa, halimbawa, alam mo na yung company na papasukan nyo. Sabihin natin yung mga welder dyan, di ba? Yung mga mag-welding. Yung mga words na ihahanda nyo talaga, guys, na dapat advance pa lang malaman nyo na is yung mga patanong ng mga question. Katulad ng papaano ba to? So, ano yung Nihongo ng papaano ba to? Tapos, ano yung gagawin? Tapos, yung mga patulong naman. Yung mga ganyan na mga Nihongo, guys. Kasi, talagang, magagamit yun yan doon. Yun talaga yung agad maiisip nyo. Paano ba to? So, itatanong mo yan in Japanese talaga. Kung Hapon yung naghahawak sa inyo doon. Tapos yung can you help me? So ano yung sa Hapon yung can you help me? Kasi halimbawa, kailangan mo ng tulong. Ngayon, di mo alam kung ano yung Nihongo ng tulong. Di ba? So, yun yung mga possible words, guys, na alam nyong magagamit nyo doon. So, habang nag-aaral kayo dyan sa Nihongo class na yan, isabay nyo na din yung mag-aaral kayo ng gano'n. Kasi hindi lahat ituturo sa school. Halos mga lang, guys, mga basic. So, yung sinasabi ko ngayon is yung mga vocabulary, mga words talaga, mga vocabs na talagang magagamit nyo talaga pag nandun na kayo sa trabaho nyo. Halimbawa din, yung yun, saan yung toilet. Kung gusto mong nasa trabaho ka, gusto mong umihi. So, ano yung toilet? Ano sa Japanese yung toilet? Gusto mo uminom ng tubig. Tapos, magtatanong ka kung anong oras tayo mag-out. O, mga ganyan. Tapos, ano pa ba? Yung, paano to? Paturo naman. Yung mga ganon. Tapos, ano yung gagawin? Mga ganyan ba, guys? Yung mga daily na alam mong magagamit mo siya talaga sa work mo. Kasi ako, guys, dati na experience ko, talagang basta lang akong salang agad. Ngayon, nung nasa kalagitnaan ako na gusto kong magtanong, paano to, anong gagawin, anong pipindutin, hindi ko naman alam paano sa Nihongo yung mga ganun. So, yung ginagawa, buti na lang, guys, may doon, may mga kasama akong Pinoy doon na nakapag-asawa na sila doon na sila naging citizen na sila doon. Yun, shout out kila Kuya Randy tsaka Robert tsaka si Kuya Jeff. Yan, mabait yung mga tao na yan.
So, sila yung mga naging ano ko diyan, guys. Sila yung mga naging guide ko. So, pag may mga sinasabi sa akin yung Hapon na hindi ko talaga maintindihan, talagang ano, sa kanila ako nagtatanong. Minsan nga lumalapit pa yan sila eh. Kahit di ko naman tinatawag. Parang matik na. Alam kasi nila na hindi ko maintindihan sasabihin nito. Automatic lumalapit na yan sila habang kinakausap ako ng Hapon. Tapos, tatanong nila sa akin kung naintindihan ko ba. So, yun yung kagandahan sa kanila guys. Kasi hindi agad sila nag-ano sa akin na sasabihin agad nila sa akin kung ano yung naintindihan nila. So, inaano mo nila sa akin, tinatanong kung naintindihan ko. Kung naintindihan ko naman, sasabihin ko sa kanila. Tapos kung may medyo hindi ako naintindihan, doon nila ako tuturuan guys. So, yun yung kagandahan doon sa mga kasama ko guys. Ayun, solid yun. So, yun lang guys. Tapos, siyempre, pag nandun na kayo sa Japan guys, gusto ko sabihin sa inyo na talagang mag-enjoy kayo. So, sa una lang yan, medyo malungkot. Sa una lang yan, malungkot, halong emosyon, kung ano-ano dyan. Malamig, maliban sa malamig. Basta, i-enjoy nyo lang. Kasi pagdating pag nasa kalagitnaan na kayo ng taon, o di kaya mga ilang buwan na kayo doon, mag-i-enjoy kayo doon guys. Napakaganda doon sa Japan. Tapos maging pala kaibigan kayo guys sa mga Hapon. Kasi ako kayo mga Hapon, kaibiganin. Talagang may mga ugali sila na hindi mo akalain na gagawin nila. Kasi sa atin, iba eh. Halimbawa na lang, nagbigay ka ng pagkain sa kanila. Talagang yan guys, babalikan kanila yan ng siyempre pagkain din. Babalikan kayo nila. Ganun sila guys. Hindi sila yung tanggap ng tanggap. Sa ating mga Pilipino, di ba? Mas gusto natin tayong tumatanggap eh. Sila hindi. Talagang sila. Pag binigyan mo sila, babalikan ka nila. Bibigyan ka din nila. Tsaka, yun lang guys. Huwag lang kayo ma-homesick. I-enjoy nyo lang kung gusto nyo talaga yung mag-Japan. Tapos, kung talagang gusto nyo na mag-stay doon, yun, kayo ng Nihongo guys. Mag-aaral kayo ng Nihongo. Maganda naman talaga din doon sa Japan. Talagang, yun yung isa sa mga napuntahan ko na maganda. May isang bansa pa ako na, sa susunod na vlog na lang guys. Sabihin ko sa inyo. May isang bansa pa ako na napagtrabahuan ko. So, yun lang guys. So, sa mga magja-Japan dyan, good luck sa inyo guys. Tsaka, kaya nyo yan. Yung iba, nag-YouTube sila. Tsaka gusto nila matuto ng Japanese yung iba. Advance pa lang, nag-YouTube yung iba. Tapos yung iba naman, may mga application naman tayo guys. Mga application na about sa Japanese. Yung alphabet, yung mga words. May mga applications dyan sa Play Store. Mag-install na lang kayo. Madami dyan. Tapos yung mga pagta-translate ng mga word. Dami dyan guys. So, yun lang guys. Bago kayo mag-Japan, bago nyo maisipan pwede kayo mag-self review or self-schooling bago kayo Tapos yun, yung agency guys, yung agency ko, lalagay ko dyan sa baba. Yun, sa mga gusto mag-apply, apply kayo dyan. So, yun lang guys. So, good luck sa inyo guys. Alam kong kaya nyo yan. Kung ano man yung naranasan ko, ano man yung na-experience ko sa Japan, nyo din yan. Makakamit nyo din. Basta siyempre, lang guys, tiwala lang kayo sa Panginoon. Tapos magdasal kayo guys. Tapos mag-ipon. Ipon talaga yung pinaka dyan, goal nyo. Mag-ipon kayo. Huwag kayong, sa Japan. Ang daming sakit sa mata. Yung mga, di ba? Hindi natin naranasan yung mga original talaga ng ng mga gamit. Like sapatos, bag, kung ano-ano dyan, damit. Talagang
iba talaga dun. Mapapabili ka na ng bili. Hindi mo na mamalayan, nakatambak na pala dyan sa bahay nyo. So, hinay-hinay lang guys, huwag masyadong maluho. So, basta yung goal natin guys, as an OFW, mag-ipon. Tapos magplano ng negosyo sa Pinas guys. Kasi hindi habang buhay, malakas yung pangangatawan natin. At hindi habang buhay, kaya natin na mag-ibang bansa, mawalay sa pamilya natin guys. Iba pa din sa Pinas. So, yun lang. So, good luck guys and God bless sa inyong lahat. Salamat sa panonood. Pa-subscribe na din ako guys kung ano. Tsaka kung may mga tanong kayo guys, mag-comment lang kayo dyan sa baba. So, sasagutin ko yan guys. Promise yan. Okay guys. Thank you.